Isinilang si Luis Crisologo Singson noong ika-21 ng Hunyo 1941 sa Vigan, Ilocos Sur. Siya ang pangalawang anak ni Jose Singson at Caridad Crisologo. Ang kanyang pamilya ay bahagi ng mga naghaharing uri sa Hilagang Luzon. Ang kanyang ama na si Jose ay nagsilbi bilang alkalde ng Vigan, habang ang kanyang ina ay nagmula sa makapangyarihang angkan ng mga Crisologo. Ang kanyang kabataan ay hindi naging madali dahil sa tindi ng hidwa ng mga pamilya sa politika. Bago siya pumasok sa malakihang negosyo, si Chavit ay dumaan sa mga gawaing pisikal at teknikal. Nagtrabaho siya bilang driver ng truck at mekaniko sa kanilang pamilyang negosyo ng tabako. Ito ang tunay na pinagmulan ng kanyang disiplina. Sa kanyang pagbibinata, siya ay naging bodyguard din ng kanyang ama at mga kamag-anak sa gitna ng magulong politika sa Ilocos. Ang karanasan sa pagiging mekaniko ang nagbigay sa kanya ng kaalaman sa operasyon ng makinarya na kanyang nagamit ng lumaon sa pagtatayo ng transportasyon at konstruksyon. Nag-aral siya ng commerce sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila, ngunit ang kanyang tunay na edukasyon ay naganap sa mga kalsada ng Vigan at sa mga plantasyon ng tabako, kung saan natutunan niya ang sining na pakikipagkapwa at negosasyon. Ang kanyang pamilya ay binubuo ng mga kilalang tao. Ang kanyang naging opisyal na asawa ay si Evelyn Bersosa, kung saan nagkaroon siya ng 7 anak. Gayunpaman, ang kanyang buhay pag-ibig ay naging paksa ng maraming usap-usapan dahil sa pagkakaroon ng mga anak sa iba't ibang babae. Sa talaan ng kanyang mga anak, pinakatanyag sina Ronald Singson na naging kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur, si Ryan Singson na naging gobernador at kinatawan din, si Rachel Singson Michael ang arkitekto na naging mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng Miss Universe 2016 sa bansa. Ang iba pang mga anak tulad na Romel, Raul at Christian ay may kanya-kanyang mga gampanin sa loob ng kanilang negosyo at lokal na pamahalaan. Ang pamilyang Singson ay hindi lamang isang unit ng lipunan kundi isang malawak na network ng kapangyarihan na sumasaklaw sa bawat sulok ng Ilocos Sur. Ang karera sa politika ni Chavit ay nagsimula noong dekada 60 nang manalo siya bilang konsehal ng Vigan. Noong 1971, siya ay nahalal bilang gobernador ng Ilocos Sur, isang posisyong kanyang hinawakan sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan ay may kaakibat na dugo at bala. Ang pinaka-critical na yugto ng kanyang buhay ay ang labanan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo at ang asawa nitong si Carmeling. Ang Ilocos noon ay kilala sa saka-saka o mga armadong grupo matapos ang asasinasyon kay Floro Crisologo noong 1970 sa loob ng katedral ng Vigan. Tuluyan ang nakuha ni Chavit ang kontrol sa lalawigan. Ang kanyang pagiging gobernador ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na kontrolin ang industriya ng tabako na siyang nagpayaman sa kanya at sa kanyang probinsya sa pamamagitan ng Republic Act 7171. Maraming kontrobersiyang dumaan sa buhay ni Chavit. Ang una at ang pinaka-viral ay ang kanyang papel sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada noong Oktubre 2000 sa isang madamdaming pahayag sa Club Filipino. Inamin ni Chavit na siya ay kolektor ng weteng para sa Pangulo. Ibinunyag niya ang pagtanggap ni Estrada ng daan-daang milyong piso mula sa iligal na sugal at sa excise tax ng tabako. Ang kanyang testimonya naging pundasyon ng impeachment trial na nauwi sa EDSA People Power 2. Ang kanyang pagbaliktad sa kanyang matalik na kaibigan ay tinignan ng ilan bilang kabayanihan, habang para sa iba ay isang anyo ng pagtataksil para sa pansariling kaligtasan. Ang ikalawang kontrobersiya ay ang insidente ng pananakit sa kanyang dating kinakasama na si Rachel Che Chongson noong Agosto 2009. Lumabas sa mga balita na nahuli ni Chavit si Chongson kasama ang isang lalaki sa isang apartment. Sa kanyang galit, di umunoy sinaktan niya si Chongson na nagresulta sa mga pasa at sugat na kumalat sa mga pahayagan at telebisyon. Bagamat humarap sa mga batikos mula sa mga grupo ng kababaihan, nagawa ni Chavit na ipagtanggol ang kanyang sarili sa publiko sa pagsasabing siya ay nagpapakalalaki lamang sa gitna ng pagtataksil. Ang kasong ito ay nagpakita ng kanyang pagiging dominante at ang kanyang impluwensya sa kontrol ng kanyang personal na naratibo sa media. Ay ikatlong malaking isyu ay ang pagkakasangkot ng kanyang anak na si Ronald Singson sa kaso ng iligal na droga sa Hong Kong. Noong Hulyo 2010, si Ronald ay nahulihan ng cocaine sa airport at nahatulan ng pagkakakulong. Bilang ama, si Chavit ay hindi bumitaw sa pagsuporta. Ginamit niya ang kanyang yaman upang matiyak na maayos ang kalagayan ng anak sa labas ng bansa. Ang isyong ito ay muling nagbukas ng mga tanong tungkol sa moralidad ng mga pamilyang politiko at kung paano lang ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga membro mula sa batas kahit pa sa ibang bansa.
Ang ikaapat ay ang mga aligasyon ng korupsyon kaugnay ng Republic Act 7171 o ang Tobacco Excise Tax Law. Sa loob ng maraming taon, inakusahan si Chavit ng iba't ibang sektor ng maling paggamit ng pondo ng tabako. Sinasabing ang mga bilyong pisong pondo na dapat sanay para sa mga magsasaka ay napupunta sa mga proyektong hindi naman nakikinabang ang masa o kaya ay sa mga makapangyarihang pag-aari ng mga singson. Bagamat maraming reklamong sinampa sa ombudsman, nanatili siyang matatag at walang formal na hatol na nagpabagsak sa kanya. Ang ikalima at pinakasariwang kontrobersiya ay ang kinalaman ni Chavit sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa mga ulat at investigasyon ng ilang mambabatas, ang LCS Group of Companies ni Chavit ay nakakuha ng mga dambuhalang kontrata sa flood control sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. May mga akusasyon na ang mga proyektong ito ay substandard o hindi maayos ang pagkakagawa na siyang itinuturong dahilan kung bakit nananatiling lubog sa bahang maraming bahagi ng Metro Manila at karatig lalawigan tuwing may bagyo. May mga balita ring lumabas na ginagamit ang impluwensya ni Chavit upang makuha ang mga bilyong pisong alokasyon para sa mga dike at pumping stations na kaduda-duda ang kalidad. Sa kasalukuyan, may mga banta ng pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong kaugnay ng mga proyektong ito, lalo na't naging mainit ang usapin ng flood control matapos ang sunod-sunod na malalakas na bagyo noong 2024 at simula ng 2025. Pinabulaanan naman ito ni Singson at sinabing ang kanyang mga kumpanya ay tumutulong lamang sa modernisasyon at pagsasaayos ng infrastruktura. Sa kasalukuyang taon, si Chavit ay abalang-abala sa pagpapalawak ng kanyang imperyo sa teknolohiya at transportasyon. Inilunsad niya ang mga malawakang produksyon ng electric jeepneys sa ilalim ng LCS Groups upang suportahan ang PUV modernization program ng gobyerno. Ang kanyang planta sa Batangas ay patuloy na gumagawa ng mga unit na ipinapamahagi sa iba't ibang transport cooperatives. Bukod dito, aktibo rin siya sa industriya ng telekomunikasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga common towers. Ang kanyang baluarte sa Vigan ay nananatiling kanyang pangunahing tahanan at sentro ng operasyon. Dito niya inaalagaan ang kanyang mga exotic animals tulad ng leon, tigre at mga ostrich na bukas sa publiko bilang bahagi ng kanyang kontribusyon sa turismo. Ang pinakahuling balita tungkol sa kanya ay ang kanyang intensyon na bilhin ng Miss Universe organization mula kay Ann Jakrajotatip upang ibalik ang prestihiyoso nito sa Pilipinas. Ang balitang ito ay naging viral noong huling bahagi ng 2024 at patuloy na pinag-uusapan, sinasabing handa siyang maglabas ng bilyong piso para sa prangkisang ito dahil naniniwala siya sa kagandahan at talino ng mga Pilipina sa pandaigdigang entablado. Bagamat may mga investigasyon sa mga flood control projects, ang kanyang political na koneksyon ay tila hindi natitinag. Madalas siyang makita sa mga mahalagang pagtitipon ng mga negosyante at politiko na nagpapakita na siya ay isa pa ring power broker. Ang kanyang buhay sa ngayon ay umiikot sa pagbabalanse ng kanyang mga investment sa teknolohiya at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pambansang posisyon sa gobyerno. Bilang isang individual, si Chavit ay nagpakita ng pambihirang kakayahan na makibagay sa makabagong panahon. Ang kanyang pagpasok sa digital technology at green energy ay patuloy na hindi siya nakakulong sa lumang paraan ng pagnenegosyo. Bagamat ang mga anino ng nakaraan at ang mga kasalukuyang legal na hamon ay patuloy na susubok sa kanyang katatagan. Habang ang bansa ay humaharap sa mga bagong hamon, ang mga lider tulad ni Chavit ay nagpapakita kung paano ang tradisyon at modernisasyon ay maaaring magsama. Ang kanyang mga proyekto sa transportasyon at teknolohiya ay maaaring tingnan bilang paraan ng pagtubos sa mga nakaraang pagkukulang o kaya naman ay bagong paraan ng pagpapatatag ng kontrol. Ang kanyang buhay nagsilbing salamin ng lipunan kung saan ang yaman ay madalas nakatumbas ng kaligtasan at ang koneksyon ay susi sa tagumpay. Ang pag-unawa kay Chavit Singson ay pag-unawa sa kalakaran ng Pilipinas. Siya ang taong kayang makipagkaibigan sa mga pangulo at kaya ring magpabagsak sa kanila. Siya ang ama na gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak at siya ang negosyante na palaging nakatingin sa susunod na malaking oportunidad. Ang kanyang mga nagawa sa Ilocos Sur ay magsisilbing kanyang monumento, habang ang kanyang mga kontrobersiya ay magsisilbing kanyang aral. Ang bawat detalye ng kanyang buhay ay patuloy na ang kapangyarihan ay hindi lamang ibinibigay, ito ay kinukuha at pinoprotektahan. Ang kanyang kasalukuyang mga gawain sa teknolohiya at transportasyon ay nagpapakita na ang kanyang impluwensya ay hindi lamang nakabase sa lupa kundi pati na rin sa makabagong mundo. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos at ang publiko ay patuloy na nagmamasid sa kanyang bawat hakbang, handang makinig sa kanyang susunod na revelasyon o masaksihan ang kanyang susunod na tagumpay sa masalimuot na entablado ng buhay sa Pilipinas.